Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapagpayo niya? Sino ang nakapagpapaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Sisaria ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Junas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tema po ng ating mga pagbasa ngayon ay otoridad at kapangyarihan, power and authority. Kung pinakinggan niyo po ang ating unang pagbasa, kinuha kay Sebna ang kapangyarihan at ibinigay kay Eliakim kung papaanong ang kapangyarihan na ibinigay ng ating Panginoon kay Pedro sa ating Ebanghelyo, yun din po ang ibinigay kay Eliakim, kung saan ang sabi ng ating Panginoon kay Eliakim, anuman ang iyong buksan, walang sino mang makapagsasara. At anuman ang iyong ipinid,
walang sino mang makapagbubukas. Ito'y patungkol sa bahay ni Haring David na kung saan ibibigay sa kanya ang susi. Kaya ito po'y tremendous power and authority na ibinigay kay Eliakim. Sa ating ikalawang pagbasa na kinuha po natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kapangyarihang sinasabi sa ating unang pagbasa ay galing sa Diyos. From Jesus, for Jesus, and in Jesus. Kaya walang sino man ang pwedeng magmalaki sa otoridad at kapangyarihan na nasa Kanya dahil hindi ito innate sa Kanyang pagkatao, kung hindi galing sa Diyos, galing sa ating Panginoon. Paalala ni Pablo sa mga taga-Roma na kahit ikaw ay mayroong posisyon, civil authority, political, kahit ikaw ay nasa simbahan, walang sino man ang pwedeng magmalaki dahil ito'y ipinagkatiwala lamang na kapangyarihan sa bawat pinagkatiwalaan mga siwa, pahawakin ng kapangyarihang nasa Kanya. Ang ating ebanghelyo ay napakaganda. At dapat kung ikaw ay isang Katoliko, alam mo ang nakasaad sa ebanghelyong ito. Lalong-lalo na itong 3 talata, napaka-importante po nito na malaman. Hindi lang malaman, kung hindi kabisado at nalalaman, alam kung ano ang ibig sabihin ng 3 talatang ito. Ang talatang ito ay 17, 18 at 19. Ang ating ebanghelyo ngayon ay kinuha po natin sa Kabanata 16 ng account ni Mateo, talatang 13 hanggang 20. Kaya ang pinaka-importante po dito yung 3, 17, 18 at 19. Alam niyo po sa pag-aaral namin sa banal na kasulatan, mayroon pong mga technique na ginagamit ang mga writers. At isa sa mga technique dito ay ang parallelism, yung paghahambing. At sa paghahambing, mayroon tinatawag na lead statement at susundan ito ng 2 line na magpapalalim doon sa naunang statement para bigyang kaukulan ng pagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. At makikita po natin ito sa 3 talatang ito na akin pong nabanggit, 17, 18 at 19. Dahil pinapakita po dito ang supremacy ni Pedro, pangunguna ni Pedro. Kaya nga po bilang unang Santo Papa na itinatag ang simbahan sa kanya ng ating Panginoon. Ito po ang pakatandaan natin, hindi ibinigay sa simbahan ang susi ng ating Panginoon, susi sa kalangitan. Kanino ito ibinigay? Kay Pedro. Bilang unang Santo Papa, alam natin na ang pangalan ni Pedro, Simon at the time, nung hindi pa siya sumusunod sa ating Panginoon. Subalit naging Simon Pedro ito dahil binago ng ating Panginoon, dahil ang ibig sabihin po ng Pedro ay bato. At sinabi mismo ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, at sa batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Itatatag ko ang aking iglesia. At pakapansinin po natin, hindi po mga iglesia, singular po ang ginamit ng ating Panginoon. Iisang simbahan ang itatatag ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Simon Pedro. At ang napakaganda pa po nito nung sabihin niyang hindi makapananaig kahit ang kamatayan. Kaya yung nagsasabing ang unang iglesia, ang unang simbahan na itinatag ng ating Panginoon noong unang siglo ay tumalikod sa Kanya. Ginagawa niya pong sinungaling ang ating Panginoon.
Dahil mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig sa Kanya. Kahit mamatay na yung mga apostol, mananatili ang Kanyang simbahan. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya sino man ang nagtuturo na nagsasabing, tumalikod ang unang iglesia na itinatag ni Kristo noon, kasinungalingan. Dahil mismo si Kristo ang nagsasabing, mananatili ang iglesyang ito magpahanggang wakas. Dahil ito ang nag-iisang iglesyang aking kinasihan at aking itinatag. Ito'y sa pamamagitan ni Pedro. Ang sinasabi ko pong tatlong lead statements sa pamamagitan po ng primacy of Peter, pangunguna ni Pedro. Sa talatang 17, ang sabi po doon, mapalad ka Simon Pedro, sapagkat inihayag ito sa iyo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng iyong karunungan, kung hindi sa pamamagitan ng aking amang nasa langit. Ito yung kasunod na 2 couplets, 2 lines, na mas lalong nagpapalalim doon sa pagsasabi ng ating Panginoon, mapalad ka Simon Pedro. Ang kanyang pagiging mapalad ay hindi dahil sa pagiging tao niya, sa kakayahan ng kanyang pagiging tao, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, na mismo ang Diyos ang naghayag sa kanya. Kaya naging mapalad dito si Pedro, at walang sino mang ibang alagad na pinag-iwanan o pinagtayuan ng iglesia o ng simbahan ng ating Panginoon, kung hindi mismo si Pedro. Hindi po si San Juan, bagamat si San Juan ay minamahal na alagad ni Jesus. Hindi rin si Bartolome, hindi rin si Andres, kung hindi nag-iisa kay Pedro itinatag ang simbahan ng ating Panginoon. Ang ikalawa, at ikaw Pedro, at sa batong ito, itatatag ko nga ang aking simbahan. To be accurate, ang sinabi po dito, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Ito po yung 2 couplets, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Na parang sinasabi ng ating Panginoon, ang paggalang sa nangunguna sa inyo ay importante. Na kung saan, kung bakit ito ang pinupunterya ng mga kalaban ng Catholic Church na sirain ang unity ng simbahan. Dahil pag nasira po nila ang kaisahan ng simbahan, masisira ang kabuuan ng simbahan. At ang pinanggagalingan po ng kaisahan ng simbahan ay ang Santo Papa. Kaya pag sinira po ng kung sino man, bagamat hindi po lahat ng Santo Papa ay masasabi nating banal. Hindi po natin masasabing lahat ng Santo Papa ay kay Kristo. Kung babasahin niyo po ang history ng Catholic Church, may mga Santo Papa na naging anti-Christ. Mismo sila, bagamat sila'y nakaupo sa kanilang tungkulin bilang isang Santo Papa, ang kanilang agenda ay hindi para ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon, kung hindi para sirain ang simbahan. Subalit tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit mismo yung namumuno ay masama, kahit anti-Christ, hindi hinayaan ng Diyos na masira ang simbahan na kanyang itinatag. Dahil ito ang kanyang pangako. Ito ang kanyang pangako na hindi ito
masisira, hindi makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Pinakamababa kasi ang kapangyarihan ng kamatayan, kaya ito ang ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Na kahit kapangyarihan ng kung sino mang tao, tingnan niyo po si Hitler. Sino po ang mga makapangyarihang tao na nagnais na sirain ang simbahan? Nag-attempt, subalit hindi naging successful ang kanilang binalak, ang kanilang plinano, dahil ito ang pangako ng Diyos na sasamahan niya ang simbahan na itinatag na ito. Kaya nga, kung ating titingnan, dito po nang gagaling ang tinatawag din pong the infallibility of the Pope. Ano po itong infallibility of the Pope? Hindi pagkakamali ng Santo Papang magturo sa sambayanang Katolikong Kristiyano pagdating sa moral at pananampalataya. Uulitin ko po, faith and moral. Infallible, hindi pagkakamali ng Santo Papa, dahil mismo ang ating Panginoon ang nagsabing, anuman ang buksan mo dito sa lupa, bubuksan sa langit. Ang anuman ang ipinid mo dito sa lupa, ay ipipinid sa langit. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, tremendous authority at tremendous power ang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating unang Santo Papa. At ito'y ihinabilin sa pamamagitan ng succession ng ating mga Santo Papa hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang pagrespeto, ang paggalang na nararapat sa Santo Papa ay parang iginagalang na rin natin ang ating Panginoon na nagtalaga sa Kanya para manguna sa iglesyang, sa simbahan na Kanyang itinatag. Nawa, my dear brothers and sisters, bilang katuruan ng ating simbahang Katoliko, more on doctrinal po tayo ngayon dahil sabi ko nga po kanina, napaka-importante bilang isang Katoliko na malaman natin ang ating Ebanghelyo ngayon. Itong 3 talatang ito na nagpapatibay sa pundasyon ng ating simbahan na hindi ito tatag ng tao, hindi ito kagaya ng mga sektang sumulpot sa iba't ibang panahon na tao ang kanilang mga founders. Subalit, ang Catholic Church, one, holy and apostolic Catholic, si Kristo ang may tatag na kung saan ang pangako ay nandoon na hindi ito magigiba, hindi masisira kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ang tungkol sa panahong itatagal ng simbahan at sa kakayahan nitong manindigan laban sa mga pang-aatake ng demonyo. Bilang mga anak ng simbahan, tayo'y dumulog sa Panginoon para sa mga pangangailangan nito bilang pamilya ng Diyos sa lupa. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, nawa magpunyagi siya sa katapatan sa kanyang tagapagtatag habang sinusubaybayan siya ng buong malasakit, lakas at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, ang kalili ni Pedro bilang pinakapastol ng simbahan, nawa patuloy niyang malasap ang pamamatnubay ng Panginoon at ang kanyang pagtatanggol laban sa kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga obispo, ating mga kuro at paroko, at lahat ng iba pang pinuno ng simbahan, nawa patnubayan nila ang kawan ng Diyos sa ulirang katapatan sa dakilang pinuno upang maging inspirasyon at pampasigla sa atin. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at mga nanunungkulan, nawa itaguyod nila ang kapakapanan ng mga tao sa pamagitan ng makatarungang mga batas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan ng daigdig, lalo na para sa mga nagdarahop sa mga material at moral na pangangailangan, nawa ang simbahan ay maging patnubay nila at tagapagpasulong ng kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sabay-sabay po tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa paghirang mo sa aming maging bahagi ng simbahang itinatag mo sa matibay na bato. Sa pananalig ni Simon Pedro, ingatan mo kami sa paglilingkod sa iyo hanggang makasama namin ang iba pang tao sa kaluwalhatian ng langit upang purihin at sambahin ka magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampamalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. Kung Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig. Aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.